Lumabas sa mga pag-aaral abroad na bagaman hindi dumarami, tumitindi naman ang lakas ng mga bagyo taon-taon. Ang dahilan, global warming or warming. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. 2025 na at sa usaping bagyo, mga bagong pangalan na naman ang maririnig natin. At ayon sa mga eksperto, mas malalakas daw ang tatamang bagyo sa bansa. Kapansin-pansing sa nakalipas na taon, hindi naman talaga dumadami ang mga bagyong nabubuo sa karagatan ng Pilipinas at tumatama sa ating kalupaan. Lumalabas nga sa mga datos ng World Meteorological Organization na mula taong 1980, mas lumalakas pa ang taglay na hangin ng mga bagyo. Kabilang ang mga bagyong nabubuo sa Western Pacific Region na dumadaan sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Jerry Bagtasa, isang atmospheric and climate scientist sa UP Diliman, kaya raw mas tumitindi ang mga bagyo dahil sa pag-init ng temperatura ng karagatan. Yung temperatura ng karagatan, umiinit siya partly because of global warming. If we look also from decades of data, from 1980, pataas siya ng pataas. And ngayon, nakikita natin mainit, then we can actually conclude na it's the gradual warming na tuloy-tuloy because of warming surface ng Earth. Isang pag-aaral din ang ginawa ng grupo ni Bagtasa kung saan isinagawa ang tinatawag na pseudo-global warming method. Dito nagkaroon ng computer simulation para tingnan kung ano ang epekto kapag tinaasan pa ang temperatura ng dagat sa panahong nabuo ang pinakamalalakas na bagyong tumama sa bansa. Pinainit namin yung karagatan sa model simulation, pinadaan si Yolanda, and in fact, mas malakas pa si Yolanda. Dagdag pa ng pag-asa, kapag mas mainit ang karagatan, mas mataas ang moisture content sa hangin. Ibig sabihin, mas malakas ang enerhiyang nahahatak ng bagyo. So with climate change, some weather patterns are actually altered. Yung tropical cyclones are becoming more intense. Alam naman natin, no, yung mas mainit na panahon, mas mainit na temperatura ng dagat, ganun din yung moisture sa atmosphere ay fuel yon, no, ng mga bagyo. Una naman nang ipinahayag ng pag-asa na isang bagyo ang posibleng mabuo at dumaan sa kalupaan ng bansa ngayong Enero. Base sa Tropical Cyclone Climatological Track, kung hindi ito tatama sa silangan ng Luzon o Visayas, ay maaring mag-recurve o lumihis ng direksyon palayo sa kalupaan. Bukod dyan, inilabas na rin ng pag-asa ang mga bagong pangalan ng bagyo na maaring ibigay oras na may mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility para sa buong 2025. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.